Ako'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko ba kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Nasa loob tayo ng Kwaresma. Patuloy ang paanyaya. Bumalik tayo ng mas malapit sa yakap ng Diyos sapagkat siya'y handa lagi na tayo ay patawarin, unawain. Humingi tayo ng kanyang habag. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Kaawaan Diyos. tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. Patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa langit. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip, pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihagis sa kalaliman ng dagat. Ipamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang hanggang malim na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang aking mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyan lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad ka kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katambas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatit may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangat at ang kanluran kung gano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga Iskriba. Sabi nila, ang taong ito nakikisalamuha sa mga makasalanan, nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian, nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doon, nilustay ng lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon. Naghirap siya, kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya, pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa, natanawan na siya ng ama. Ito ay labis na nahabag sa kanya. Patakbo siyang sinalubong, niyakap, hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.
Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit, isuot sa kanya." Suutan siya ng singsing, panyapak, kunin ang pinatabang guya, patayin, kumain tayo, magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila, tinanong, "May ano sa atin? Bakit?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Basta't Kwaresma, ang istoryang ito, sigurado mapapakinggan nyo sa misang inyong dadaluhan. Sikat na istorya. Sa Ingles, prodigal son. Yung bunso na palyado. Palyado kasi maagang kinuha ang kanyang mana, ginawang pera, nilustay sa masamang buhay. Nang maubos, nahimaspasan, nagising. Mali ang aking ginawa. Ito ngayon ako, nahihirapan. At nagdesisyon, babalik ako sa aking ama. Kahit hindi na niya ako ituring na anak, alila na lang. At siya ay bumalik. At laking gulat niya, tinuring siyang anak at ang kanyang pagbalik ipinagdiwang piyesta. Yan lagi ang istorya ng isang taong sa Diyos ay gumawa ng malaking pagsuway. Pero lagi, lahat ng pagsuway sa Diyos, ang kahahantungan, miserableng buhay. Tandaan nyo, lahat ng pagsuway, ang kahahantungan, miserableng buhay. At yun na, ang oras
Kapag andun ka na sa miserableng buhay, paanyaya sa Diyos, bumalik ka. At ang siguradong paalala, ang Diyos tatanggapin ka. Malinaw na mensahe ng Karesma. Yan ang palyadong anak. Pero ang binasa kong ebanghelyo, ikinuwento rin yung isang anak, yung panganay. Alam nyo bang yung panganay, palyado rin? Masyado lang tayong madiin doon sa bunsong anak na ang kanyang pagpalya ang linaw. Pero itong panganay na anak, ang kanyang pagpalya, hihimayin ko sa inyo muli. Bakit palyado yung panganay? Pagkumparahin natin ang dalawa. Yung bunso, kinuha ang mana, lumayo, nilustay sa maling buhay. Itong panganay, hindi umalis ng bahay, hindi lumayo. Pero pakinggan nyo, hindi nga lumayo ng bahay, ang kanya naman palang loob, malayo sa kanyang ama. Di nga naalis ng bahay, hindi nalayo, pero ang puso malayo sa ama. May kawang, may gap, malayo, at ito'y sumingaw. Kailan sumingaw na malayo ang kanyang loob, na siya pala'y may inaalagaang tampo. Nang bumalik ang bunso, tinanggap uli, nagpiesta pa, sumingaw na ang kanyang inaalagaang tampo. Kinausap ang kanyang ama at ibinulalas ang kanyang tampo. Pakinggan niyo uli. Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon. Kailanman hindi ko kayo sinuway. Pero ni isang maliit na kambing, wala kayong bigay. Ang gandang pakinggan sa isip kasi ang linaw ng kanyang tampo. Hindi nga umaalis ng bahay, hindi siya lumayo. Pero malayo pala sa ama ang kanyang puso. Dahil humihingi pala ang kanyang puso ng kahit maliit na kambing, pero sa kanyang tansya at sa kanyang estilo, ayaw niyang hingin at nang siya'y makakain. Kaya sa kanyang tingin, madaya ang kanyang ama. Gayong hindi naman siya umaalis ng bakuran. Saan kayo? Saan tayo? Kung minsan tayo ay yung palyadong bunso, malaking pagsuway, iskandalo, alam,
ng buong bahay, alam ng buong barangay. Malaking kasalanan. Pero ang mahalaga, malaki ang iyong pagkamulat, mali ito. Nagsisisi ako at sa Diyos babalik ako. Yun ang bunso. Istorya ng mga nadinig natin sa paligid. Baka ikaw, meron ding malaking palyadong ginagawa. Hindi nga lang naiiskandalo, pero ikaw ang nakakaalam, may mali kang ginagawa. Bumalik ka sa Diyos. At ikaw ay tatanggapin. Huwag mo nang hintayin na yan ay malaman ng buong barangay. Ang sigurado, alam ng Diyos ang iyong totoong buhay. Bumalik ka. Yan ang bunso. Palyado. Pero pwede rin ikaw ay yung panganay na palyado. Hindi nga lumalayo sa simbahan. Pwedeng ang pagsimba mo ay kompleto. Pero suriin mo ang loob mo. Baka sa Diyos, ang dikit mo ay hindi todo. Hindi dalisay. Kundi pagdikit sa Diyos na may hihinging kambing. May gusto ka palang grasya. At ang relasyon mo sa Kanya, doon lang nakasalalay. Kasi may hihingin ako. Ako'y may kakailanganin. At pwede pang mangyari na kapag ang aking ama ay namatay at kita niyang hindi naman ako umalis ng bahay, mas malaki ang aking parte sa aking mamanahin. Makasarili ka. At ikaw ang nakakaalam niyan. Pwedeng sa labas, hindi ka lumalayo sa simbahan. Pero sa totoo, alam ng Diyos, hindi dikit na todo ang puso mo sa Kanya. Ikaw ang makasasagot niyan. Kaya't ito ay ikalawang uri ng anak na palyado. Pwedeng sa labas, hindi umaalis ng simbahan. Pero ang layo pala ng puso mo sa Diyos, sa Kanyang kalooban. Dahil hindi dalisay, sa totoo, kulang. Maalin, kung ikaw ay ang palyadong bunso, ang Kwaresma, ang Ebanghelyo para sa iyo. Kung ikaw man ay yung palyadong panganay, ang Ebanghelyo, ang Kwaresma, ipinaaabot sa iyo. Ang good news, ikaw man ay bunso o ang panganay, ang ating Ama, sa Kanyang grasya, galante. Ang bunso na pabalik pa lang, sinalubong agad ng Ama. Iniwan ang bakuran, sinalubong kapag daka. Ito namang panganay na ayaw pumasok ng bahay. Iniwan ng Ama ang piyesta
para puntahan ang nagmumukmok na panganay. Inaalo, pinagpapaliwanagan. Pero ang ganda ng dulo ng kwento, di natin alam kung matapos pagpaliwanagan ng tatay, ay kung ang panganay ay pumasok sa bahay at nakipagsaya sapagkat ang linaw, ang bait-bait ng kanilang ama. Ikaw man ay sa bunso o sa panganay, lahat yan palyado. At ang good news, ang ating ama laging handa na aluin ka. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak. Narito handog ng iyong bayan, sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak. Narito handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po Dalangin lahat. kayo mga kapatid, paghahain natin kalugdan ng Diyos, Ama na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. namin lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong ukol, upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis. Akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos, puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama, pasalamatan. tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Kristong Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinayag ng iyong anak ang iyong kalooban upang ang mga api at dukha ay damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin maging katawan at dugo, aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya.
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Balikan niyang pinasalamatan. Niliabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi, misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, panahon. ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, maling pagkabuhay ng iyong anak, aming alay, tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, aming samo, kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa, Gilbert aming Obispo, lahat ng mga paring. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay may maawaing Ama sa langit. Tiwala, umawit tayo sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Sinadya kami sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang bigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming sala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, lagi nawang sumainyo, At sumainyo rin. magbigaya ng kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoon. Siya nag-aalis ng mga sala, mapalad, lahat natatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dito na lang ako kumusta. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po nangantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang ulubig sa umiral? Sa sino mang sa Diyos mula, katarung ay magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihamok, lagi naming gamitin. Karas ay pipitik, kamali ay tutuwirin. Siyang kami tutungo, kaming makasalanan.
laging kapisap. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa umiiral? Sa sino mang sa Diyos mula katarung ay magbubuhat. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para din sa mga pangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang talino, atas mo'y pagyamanin sa pakikihamo. Lagi namin gamitin, karasa'y pipitin, kamali ay tutuwirin. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong ng minsan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Magsitayo po na. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming loob ang tinanggap naming pakikinabang na banal upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangmamatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain. Mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayun din naman, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikatlo, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay din po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, malugod naming ipinagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Pagkatapos po na ating banal na misa, isusunod po ang pang-umagang panalangin. Available din po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang atin pong susunod na misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdarasal sa tulong ng mga kasangkapang ito. Taas ang inyong mga pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapan na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at pagdasal gamit ang mga ito magtamo ng iyong awa at biyaya.
Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Diyos at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at butihing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pag-inam, at nanabigay niyang pagmamahalan, unang-una atas ng kabanalan. Inanyayahan po ang lahat na makiisa sa panalangin pang-umaga. Available po ang ating roses sa extension area. Sa mga gusto pong mag-alay, meron po kayong ma-avail na rosas sa ating extension.
Inanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating pang-umagang panalangin. Ngayon po ay ika-22 ng Marso, ika-2 linggo sa panahon ng Kwaresma at araw po ng Sabado. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay narinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging mas mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang matigas ang iyong puso. Si Kristo ang liwanag at wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siya ang tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makatatagpo ng aming nag-aayag ng iyong katapatan. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang katastasan. Pag-ibig niya ay wagas, ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito ay ipahayag sa saliw ng alpa at tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip, ni mauunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yung sasapitin nila ay hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilang walang makatulad. Nababatid naming lilipunin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama, ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mo sinlakas ng turong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat, pawang kagalakan, iyong dinaranas. Aking nasaksihan, iyong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan.
Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang daon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon, tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag. Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Dinggin mo ako, O langit, pakinggan mo ako, O lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin at iyong itutugon. Dakila ang Diyos namin, siya ang bato, manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarong at matuwid. Sila'y nagpakasama dahil dito'y di na sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot. Iyan pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon? Kayong manghaling at walang isip, di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa ng inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong mga ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda ang kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbotbukoy rin ang mga bayan at nang itakda niya ang mangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang. Si Jacob na tinatanging maging kanya lamang, sila'y natagpo niya sa ilang, lupaing halos walang mabuhay na halaman, sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuroang lumipad. Sinusubaybayan mula sa itaas. Minsay sinasalo na makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak. Tanging ang Panginoon ang pumatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Kahanga-hanga ang inyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata, na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na mo, ikaw ay naganda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya, nasukat mong kalingahin? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat na bagay, malaki at maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig, sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Pagbasa ng salita ng Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pangapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian.
Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong aking nanlilinglang sa pamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Magsitayo po ang lahat. Papuring awit ni Zacarias. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan. Wika ng Panginoong mahal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat Nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daranan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sapagkat lubhang mabagay ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At papatupan tayo sa tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Parang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong Banal. Upang gawin tayong sangnilikha, binigyan tayo ni Kristong Panginoon ng mga tubig na muling pagsilang at inihanda ang hapag ng kanyang salita at kanyang katawan. Manawagan tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Jesus, maamo at mababang loob, pagkalooban kami ng awa, kabutihan at kaloobang mapagkumbaba. Gawin mo kaming maunawain sa lahat ng aming kapwa. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Turuan mo kaming tunay na maging kapwa sa lahat ng nahahapis at nagugulo. At matularan ka bilang mabuting Samaritano. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Ipanalangin nawa ng mahal na Birhen na iyong ina, ang lahat ng mga umako ng buhay panata ng kalinisan, upang mapalalim nila ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa iyo at sa simbahan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Pagkalooban kami ng biyaya ng iyong habag, patawarin ang aming pagkakasala at ang parusa nito'y ipatawad. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio.
Sama-sama po nating dasalin ang dasal na itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala parang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ibaling ang aming mga puso sa iyo sa paghahanap ng kaharian mo at pag-ibig sa kapwa-tao. Kami naway maging bayang sumasamba sa iyo sa diwang totoo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating pananalangin sa umaga. Muli po pinapaalaala, meron po tayong mga rosas sa atin pong extension area. Ang sunod po nating misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga.